matutunghayan sa Ebanghelyo ngayong ikalimang linggo sa karaniwang panahon na pinagkalipumpunan ng mga tao ang Panginoon sa tahanan ni Simon Pedro matapos pagalingin ng guro ang biyanan nito. Dinumog ang lugar ng napakaraming tao dahil sa nasaksihang milagro. Sa Capernaum, maraming pinagaling na may sakit si Jesus. Nagpalayas din siya ng maraming demonyo sa nasabing lugar. 3 taon na natili at nanirahan ang Panginoon sa Galilea. Sa bungad ng rehiyon, mababasa ang pabida ng mga lokal na mamamayan. Capernaum, the town of Jesus. Hindi tulad ng mga guro noong panahon niya. Nagpamalas ng tunay na malasakit ang Panginoon sa mga dukha at may sakit. Nakiisa si Jesus sa kalunos-lunos na kalagayan ng mga ito. Dumating ang Panginoon sa mundo upang magbigay ng pag-asa sa mga sawimpalan. Noon at ngayon, marami pa rin ang nagdurusa at nasa kalunos-lunos na kalagayan. Marami pa rin ang mga hirap sa kabuhayan at pinahihirapan ng kanilang mga karamdaman. Sa pagdatal ng Panginoon, nagkaroon ng pag-asa ang mga dukha. Sa mabuting balita ngayong linggo, mababasa na pinagaling ni Jesus ang mga may sakit. Nagpalayas siya ng mga masasamang espiritu sa mga pinahihirapan nito at ipinangaral ang mabuting balita sa tanan. Batid ng Panginoon ang paghihirap natin. Hindi niya tayo matitiis sa gitna ng ating kasipayuan. Nakiisa si Kristo sa ating buhay na batbat ng hirap at pasakit. Mapupulutan natin ng aral ang eksperyensya ni Job sa unang pagbasa. Sa gitna ng dusa na dulot ng karamdaman, ipinaabot niya sa Diyos ang kanyang hinaing sa hirap na kanyang kinasasadlakan. Animoy nawawalan na siya ng pag-asa. Kaya pinagliwanag ng Diyos ang kanyang isip sa gitna ng pagsubok. Maihahalin tulad ang daing ni Job sa daing ng milyon-milyon sa atin ngayon na naghihinagpis sa dilim at lagim dulot ng kawalan ng respeto, kasakiman at kapalaluan ng ilan. Dahil sa kahirapan, marami ang nawawalan na ng pag-asa. Sa mistulang layon, direksyon, silbi at patutunguhan ng buhay. Dahil sa kawalan ng takot sa Diyos at banhid na konsensya ng marami. Lubos na paghihirap ang nadarama ngayong panahon ng gera at samot-saring pagsubok at krisis. Dahil sa hirap ng buhay, nakukompromiso ang kalagayang espiritual ng marami. Nakalulungkot na isipin na marami na ang nadiskaril at sugatan ang damdamin at apektado ang kaisipan, lito at hindi alam kung anong gagawin sa sobrang paghihirap. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao sa kasalukuyan ang napapahamak, sanhi ng kawalan ng pagkapit sa Diyos. Marami ang gumagawa ng masama at ito ang dahilan ng nag-uumapaw na kalungkutan sa mundo at pagkawala ng pananampalataya ng mga taong mistulang nagpatangay na lang sa agos ng mga pangyayari. Sa mga gustong kumawala sa ganitong kalagayan, pinipili ng ilan ang masamang bisyo ng alak, ng droga, at kung ano-ano pang mga bagay na maaring sumira sa ating kalusugan. Ang ilan naman, ang hangad ay madali ang pag-ahon o pagtakas sa hirap, kaya't lalong napapariwara. Marami ang naiengganyo tumaya sa loto sapagkat nais nila ang dagliang solusyon sa kanilang paghihirap. Ngunit ang madaling solusyon sa ating mga problema kadalasan ay peking solusyon. Mas maganda pa ang mga taong unti-unting nagsusumikap at umaasa sa Panginoon kaysa umasa sa dagliang pagyaman sa pagitan ng masamang pamaraan o pagnanakaw.
Isa lang naman talaga ang problema. Marami na sa atin ang nakalimot sa Panginoon. Marami na ang hindi nagdadasal at nagsisimba. Kaya higit na kailangan ng mundo ngayon ang pagbabalik loob sa Diyos at pagsisisi. Hamon ang ikalawang pagbasa ngayong linggo mula kay San Pablo na nag-aanyaya sa pagpapahalaga sa Panginoon. Higit sa lahat sa ating buhay, di alintana ang paghihirap dahil sa pag-asa na handog ni Hesukristo. Inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo ngayong araw na harapin ang Panginoon sa ating buhay, maging sa gitna ng hirap at pagsubok, sapagkat ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tunay na kabuluhan, kaayusan, kasiyahan at kapayapaan sa ating buhay. Paalala ng mabuting balita na madaling abutin ng Panginoon. Sa katunayan, siya ang palaging may inisyatiba upang iunat ang mga kamay ng tayo'y maligtas. Mahirap talaga ang buhay sa mundo. Gayunpaman, kung nasa panig natin ang Panginoon, gagaan ang lahat ng bagay. Nawa, ipanalangin natin sa Panginoon na matagpuan natin siya sa ating buhay upang tayo, katulad ng biyanan ni Pedro sa Ebanghelyo, ay hilumin at ibangon. God bless you.